Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Natsu Place at shoutout kay User WC9. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Ang kaarawan ni Sue ay isang napakagandang pagkakataon para kay Ivory. Bagamat ang lahat ng mga kamag-anak ng pamilyang Sue ay nagtatrabaho na ngayon sa ilalim ni Sugoyaw, ang ilan sa kanilang mga alitan ay kailangang ipaghiganti para kay Ivory. Siyempre, marahil ay walang pakialam si Ivory sa mga bagay na ito, ngunit hindi ito kayang lunukan ng Aaron. Maaari niyang payagan ang kanyang sarili na magkamali, ngunit hinding-hindi niya papayagan si Ivory na magkamali. Katulad ng lahat ng nakaraan, kayang tiisin ng Aaron ang paghamak sa kanya ng pamilyang Sue, at pag-alitan pa siya dahil sa pagiging basura. Ang Aaron ay maaaring maging kalmado gaya ng tubig, ngunit hindi niya mapahiya si Ivory. Anong gusto mong gawin? Tumingin si Ivory kay Aaron at nagtanong. Ano pa ba ang magagawa natin? Kung sino man ang nang-aapi sa'yo ay magbabayad ka. Malamig na sabi ni Aaron. Umiling si Ivory. Bagamat sinabi niya na ang gang ni Su Haichao ay talagang gumawa ng gulo para sa kanya, at ang mga kamag-anak na iyon ay tinatrato siya noon bilang isang katulong na babae. Hinayaan nila siyang gawin ang lahat ng marumi at pagod. Wala silang pakialam na bata lang siya. Ngunit ngayon, walang pakialam si Ivory sa mga bagay na ito, dahil ngayon ay naging iba na siya sa mga ordinaryong tao. Wala na akong pakialam sa mga bagay na ito. Hindi ko kailangan na ipaghiganti mo ako. Sabi ni Ivory. Umiling si Han Sanchen. Hindi lang paghihiganti. Malamang napaprotektahan kita sa huli. Bigyan mo ako ng pagkakataong ito. Sabi ni Aaron. Pagkatapos nilang pumunta sa mundo, ang kakayahan ni Aaron ay hindi na kasing husay ng kay Ivory, kaya nawala siya sa kwalifikasyon para protektahan si Ivory. Alam din ito ni Ivory, dahil sinabi sa kanya ni Aaron na siya ay napakalakas, kahit na ang ganap na malakas sa mundo, kaya ngayon si Aaron ay nagmungkahi na protektahan siya, ngunit si Ivory ay walang mahanap na dahilan para tumanggi. Kahit anong gusto mo, basta gusto mo. Sabi ni Ivory. Si Bruce Lee, isang nag-iisang aso, ay kumain ng isang alon ng pagkain ng aso nang walang dahilan. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ang kasiyahang namamagitan sa kanila ay lubos na nakaramdam ng kaganhawahan at naiinggit pa. Hindi na siya makapaghintay na makahanap ng makakasama. Gayunpaman, para kay Bruce Lee, lahat ng kababaihan sa paligid niya ay sakam sa kanyang katayuan at pera, at ang katangiang green tea ng mga babaeng iyon ay makikilala sa isang sulyap, kaya wala siyang interes sa mga taong ito. Boss, dapat sa iisang lugar kayo magpakasal. Hindi mapigil ang sabihin ni Bruce Lee. Tinitigan ni Aaron si Bruce Lee, na nanginginig at sinabing, Boss, kausap ko lang ito. Huwag kang magalit. Biglang lumingon si Aaron upang makita si Ivory, at ang mga mata ni Su Yingxia ay namumulaklak na may kakaibang hitsura. Pumunta ka, sabay boses na sabi ng dalawa, saka sila nag-holding hands at tumakbo palabas ng office ni Bruce Lee. Ang nalilitong maliit na dragon ay hindi pa naiintindihan kung ano ang nangyayari, at sila ay nawala. Ito ang pupuntahan, paano biglaan? Naramdaman ni Bruce Lee ang kanyang ulo at nalilito. Umupo sa sarili niyang pwesto, unti-unting sumili ang ngiti sa mukha ni Bruce Lee. Bagamat hindi siya naglakas loob na isipin na magiging kanya na talaga ang posisyong ito, hindi naman ganoon kahirap tanggapin kapag nangyari na talaga ito. At alam ni Bruce Lee na hindi nakikita ng Aaron ang lahat sa Cloud City, kaya ibinigay niya ang buong kumpanya sa kanya. Gaya nga ng sabi niya, laro lang para sa kanya ang lahat sa Cloud City. Siguro sa umpisa pa lang,
hindi na niya inisip ang ending, kung saan sa kanya si Feng Chen. The boss is the boss. This pattern can't be compared with that of ordinary people. For such a big company, it's better to give someone away. Bukod sa boss, sino ang makakagawa ng ganitong kagimbal-gimbal? Napangiti si Bruce Lee at kinakausap ang sarili. Noong una kong nakilala ang Aaron, umalis si Bruce L. na may layuning mangolekta ng mga bayarin sa proteksyon. Hindi ko inaasahan na ang ganoong galaw ay ganap na magpapabago sa kanyang buhay. Boss, kahit ako ang maging boss, itong kumpanyang ito ay mananatili sa iyo. Basta't bumalik ka, kaya kong ibigay sa iyo ang posisyong ito. Sa kabilang banda, magkahawak kamay, sina Aaron at Ivory, na tumakbo palabas ng Feng Chen Company Building, ay huminto ng taxi. Master, pumunta ka sa Civil Affairs Bureau. Sabi ni Aaron. Ngayon lang sila nagtagpo ng mga mata ng isa't isa at natukoy ang panloob na pag-iisip ng isa't isa. Kaya naman sabay silang tumalon sa taon ng pag-iisip. Ito ay tacit understanding. Hindi na kailangang gumamit ng napakaraming salita para ipaliwanag sa isa't isa. Napatingin ang taxi driver sa dalawang tao. Sa sobrang pag-aalala nila ay malamang nagmamadali silang hilahin ang sertipiko. Pero base sa grade, bata pa sila. Sigurado ka ba? Nag-aalangan na tanong ni Master. Sure, Master. Paki-drive ng mabilis, hinimok ni Ivory. Walang choice ang taxi driver kundi ngumiti at saka pinaandar ang sasakyan. Ang sertipiko ng kasal ay walang kahulugan para sa Aaron at Ivory, dahil ito ay makapagpapatunay lamang ng kanilang relasyon sa lupa, ngunit ito ay walang silbi sa mundo. Gayunpaman, ang ganitong uri ng anyo ay lubhang kailangan para sa Aaron at Ivory, dahil hindi nila ito mararamdaman sa mundo ng lahat ng direksyon, at sila ay kasal na. Kung mawalan sila ng sertipiko sa buhay na ito, sayang. Sa Civil Affairs Bureau, 2 tao ang nagmamadaling tumakbo sa interes, ngunit wala pang 2 minuto, nakalaylay ang ulo ang lumitaw sa pintuan. Magkatinginan pero ngumiti, medyo bitter ang Aaron, pero medyo nahihiya si Ivory, dahil ngayon lang sinabi sa kanya ng staff sa loob na bilang isang babae, dapat naka-reserve na siya. Paano niya gustong makakuha ng sertipiko ng kasal bago siya umabot sa legal na edad? Masyado ba tayong nagmamadali, sabi ni Ivory na walang magawa. Nakalimutan din ng Aaron ang mga pangunahing punto. Ngayon lahat sila ay wala pang 20 taong gulang at gustong makakuha ng sertipiko. Kalokohan, di ba? Medyo nahihiya ata si Aaron. Nangunot ang bibig ni Ivory at sinabing, kung magkakaroon tayo ng pagkakataon sa hinaharap, kailangan nating bumalik sa lupa at kunin muli ang sertipiko ng kasal. Para sa Aaron, ito ay isang kasunduan sa pagitan nila, at ang Aaron ay sumang-ayon. Sa oras na ito, ang ekspresyon ni Ivory ay biglang nagpakita ng bakas ng pagkabigla, na parang nakakita siya ng isang bagay na hindi kapanipaniwala. Sa linya ng paningin ni Ivory, naunawaan ni Aaron kung bakit nabigla si Ivory. Hawak-hawak ni Suyihan ang isang lalaking mukhang matanda na, at ang kanyang pag-uugali ay napakakilala. Ang taong iyon ay dapat na hindi bababa sa 45 taong gulang. Kahit na siya ang matanda ni Suyihan, siya ay higit pa sa sapat. Gayunpaman, ang intimacy sa pagitan nila ay tiyak na hindi kasing simple ng nakatatanda. Hindi ko inaasahan na bata pa si Suyihan, ngunit alam niya kung paano magplano para sa kanyang kinabukasan. Nakangiting sabi ni Han Sanchen na talagang isang patutot si Suyihan. Si Han Sanchen ay may malalim na pag-unawa sa bagay na ito, ngunit hindi niya inaasahan na si Suyihan ay nagbago mula sa maliit na edad. Sa paghusga sa mga damit at backpack ni Suyihan, dapat siyang madala ng pera kapag kasama niya ang matandang ito, dahil sa katayuan ng kanyang pamilya sa kumpanya ni Su, talagang imposibleng makabili ng mga luxury goods sa ganoong kalaking halaga. Hindi gusto ni Ivory si Suyihan, dahil madalas siyang binubuli ni Suyihan kasama si Su Haichao. Gayunpaman, nang makitang bumagsak si Suyihan sa ganoong kalagayan, hindi pa rin makayanan ni Ivory. Paano siya na-spoil ng masamang matanda sa ganoong kagandang edad? Ano ba? Hindi ka magiging soft-hearted. It's her own choice. Han 3,000 nakita Suying siya mata nagsiwalat ng isang bakas ng awa, hindi maiwasang sabihin. Siya ang pamilyang So kung tutuusin. Nakakahiya para sa pamilyang So na gawin ang mga bagay na ito. Nang matapos si Ivory, pumunta siya kay Suyihan. Walang magawa si Han 3,000.
Hindi sila dapat nakialam sa mga bagay na ito. Panoorin mo na lang ang excitement. Suyihan. Dir-diretsong naglakad si Ivory sa harapan nila at pinigilan sila. Nang makita ni Suyihan si Ivory, binitawan niya ang kamay ng nasa katanghaliang gulang na dahil sa gulat. Ivory, ikaw, bakit ka nandito? Panik na sabi ni Suyihan. Sa unang pagkakataon na makita ng mga nasa katanghaliang gulang si Ivory, ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng kulay ng paglalaway, dahil sa lakas ng pagsuporta, ang ugali ni Ivory ay ganap na nagbago. Ngayon siya ay isang buhay na diyosa, na may isang napaka-fatal na atraksyon para sa mga lalaki. Lalo na ang ganitong klaseng malandi na matanda, mas na-addict pa siya. Ito ay, interesadong tanong ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Suyihan. Ako, pinsan, sabi ni Suyihan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumangala kay Ivory at sinabing, bihira lang magkaroon ng ganitong pagkakataon ngayon. Sabay tayong kumain. Napakalinaw ni Suyihan tungkol sa karakter ng lalaking ito. Kapag sinabi niya iyon, malamang na nagustuhan niya si Ivory, na dahilan upang magkaroon ng krisis si Suyihan na hindi siya pabor. Ngunit hindi naging madali para sa kanya na makahanap ng gayong mayamang lalaki na makapagbibigay kasiyahan sa kanyang pagnanasa sa material na mga bagay. Kung ninakawan siya ni Ivory, sino ang magiging may-ari niya ng ginto sa hinaharap? Kaya't ang ekspresyon ni Suyihan ay agad na napuno ng lamig. Sinabi kay Ivory, pumunta ka, wala akong oras para kumain kasama ka. Naramdaman ang pagtanggi ni Suyihan, medyo natahimik si Ivory. Matanda na siya kaya handa na siyang mahulog sa kamay ng isang matandang lalaki. Pinayagan ba kitang magsalita? I'm going to invite her to dinner. You are qualified to refuse. Pinagalitan ng nasa katanghaliang gulang si Suyihan. Obviously, ginamit lang niya si Suyihan bilang tool para ilabas ang galit niya, at hindi niya talaga inilagay ang nararamdaman niya. Kaya naman naglakas loob siyang maging prangka sa harap ni Suyihan. Kung titingin ka pa, huhukayan ko yang mga mata mo. Naniniwala ka ba? Isang boses na puno ng malamig na tunog. Lumilitaw ang Aaron sa tabi ni Ivory. Matagal na niyang naramdaman ang masamang mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ngunit gayon din sa katawan ni Ivory nang walang pag-aalala, ito para sa Aaron ay para kay Ivory na walang paggalang. Little thing, sino ka para takutin ako ng ganyang salita? Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Aaron na may panunuya sa mukha. Hindi niya mababawasan ang tingin sa isang batang lalaki. Kung titingnan ang kasalukuyang Cloud City, bukod sa pamilyang Su at Feng Chen, kanino pa niya matatakot? Matanda ka na, sabi ni Aaron. Narinig ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang matandang bagay na tatlong salita, na may bakas ng mabangis na ekspresyon, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, sabihin mo kung sino ang lumang bagay, may mabait na sabihing muli. Matanda. Hindi ka naman matanda para hindi mo na magamit ang iyong tenga. Nakangiting sabi ni Aaron. Galit na galit ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa harap ng isang babae, pinapahiya siya ng ganito, pakiramdam niya ay nawala na ang lahat ng mukha niya, kaya lang turuan niya ng leksyon si Aaron para makahanap siya ng lugar para sa sarili niya. Anak, ginugulo mo ako. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may berdeng mga mata at hindi maipaliwanag na itinaas ang kanyang kamay. Na-curiousihan San Chen kung ano ang bigla niyang itinaas ang kanyang kamay, nang may makita siyang malapit sa kanila, at halatang iisang grupo sila. Hindi ko akalain na may bodyguard pala itong lalaking ito ng patago. Parang hindi siya ordinaryong tao. Gayunpaman, sa Yuncheng, walang ordinaryong tao ang nakakatugon sa Aaron, na isang tigre ng papel lamang. Isang grupo ng 10 tao ang nakapalibot sa Aaron. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagpakita ng mapagmataas na ngiti sa kanyang mukha at sinabing, Little bastard, how do you want to die? This sentence, I should ask you. As I said, if you look at her more, I'll gouge out your eyes. Now the conditions have been met. Malamig na sabi ni Aaron. Tila nakarinig ng biro ang medyo may edad na lalaki. Sa dinami-dami ng bodyguard, naglakas loob pa ang Aaron na magsalita ng malaki. Kahit si Suyihan ay iniisip na si Aaron ay isang tulala. Hindi siya malambot sa oras na ito, at maglakas loob na sabihin ang mga ganoong salita. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.